Kabanata 101. Nang makarating si Charlotte sa departamento ng HR sa ika-13 palapag, ang manager ang nag-asikaso sa mga proseso ng paglilipat niya. Ganap na nagbago ang kanyang mapagmataas na ugali. Hindi maiwasang magtaka si Charlotte kung ano ang dahilan ng malaking pagkakaiba. Bakit biglang nagbago ang ugali ng unggoy na ito? Matapos ibigay sa kanya ang liham ng paglilipat ng empleyado, sinabi ng manager, "Charlotte, pakialagaan mo ako pagkatapos mong ma-promote." Ha! Naguluhan si Charlotte nang kunin niya ang liham ng paglilipat ng empleyado mula sa kanya. Sa sumunod na sandali, natigilan siya matapos basahin ang liham. Opisina ng Presidente. Ililipat ako sa opisina ng Presidente. Totoo ba ito? Nananaginip ba ako ngayon? Charlotte. Sa sandaling ito, tinapik ni David ang kanyang balikat at binati siya. Hiniling ni Mr. Collins na dalhin ko ang mga gamit mo sa iyo. Gusto sana niyang batiin ka, pero mas maaga kang umalis. Anyway, congratulations sa promotion mo. Salamat. Automatikong sagot ni Charlotte at nagtanong, nananaginip ba ako ngayon? Talaga bang ililipat ako sa opisina ng Presidente? Totoo, si Mr. Ben mismo ang nagutos. Patuloy ng manager, Charlotte, dumating na ang swerte mo. Sigurado akong patuloy kang asenso sa iyong karera. Hehe, nahihiya siyang tumawa si Charlotte at dinala si David para umalis sa opisina. Charlotte, kumusta na ang pinsala mo? Mukhang hindi pa rin gumaling ang balikat mo. Bukod dito, nakabenda pa rin ang leeg mo. Masakit pa ba? Nag-aalalang tanong ni David. Mas maayos na ako ngayon. Salamat, David. Nadama ni Charlotte na si David ang pinakamabait na tao sa buong kumpanya. Kaya naman, lubos siyang nagtitiwala at nakikipagkaibigan sa kanya. Salamat sa Diyos at maayos ka na. Tutulungan kitang dalhin ang mga gamit mo. Dalhin mo ang bagong work pass mo para scan sa elevator. Sige. Sa wakas, hindi na niya kailangang umakyat ng hagdan para magtrabaho dahil makakapunta na siya sa level 68 gamit ang kanyang sariling work pass. Habang umaakyat ang elevator, nakaramdam siya ng kakaibang pagmamalaki. Para bang umuusad siya ng kaunti sa kanyang buhay kapag umaakyat ang elevator ng isang palapag. Nang makarating siya sa opisina ng Presidente, sinalubong siya ng isang staff at dinala siya sa kanyang desk. Ito ang reception counter sa harap ng elevator sa level 68. Nagulat si Charlotte nang makita ang kanyang desk. Alam niya na may reception counter sa harap ng elevator sa bawat palapag. Ang saklaw ng trabaho ng isang receptionist ay upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga bisita at ang layunin ng kanilang pagbisita. Pagkatapos nito, kailangan niyang ipaalam sa kanyang mga kaugnay na kasamahan upang makipag-ugnayan sa kanya. Para masabi ng maganda, siya ay isang junior secretary. Gayunpaman, sa asensya, siya ay isang gwardya lamang sa level 68. Sa madaling salita, siya ay isang entry-level secretary sa opisina ng Presidente. Charlotte, binabati kita. Kailangan ko nang umalis. Sana ay maging maayos ang lahat. Tinapik ni David ang balikat niya at umalis na nakangiti. Dahil inosente siyang tao, naniniwala talaga siyang ito ay isang marangal na posisyon. Sa kabilang banda, medyo nalungkot si Charlotte. Ang tanging pagkakaiba lang naman pala ng trabaho niya sa isang guard ay hindi na siya masyadong maglalakad. Charlotte, welcome. Ang executive secretary na namamahala sa pagsasanay ng mga bagong staff ay si Lucy Wright. Mukhang masigla at may karanasan siya, marahil nasa kanyang mga 40. Bukod pa rito, nakakahawa ang kanyang pagiging palakaibigan kahit mahigpit siyang magsalita. Lumapit siya kay Charlotte para ipaliwanag ang ilang pangunahing gawain sa kanya. Mag-uutos ako mamaya sa isang kasamahan para turuan ka tungkol sa iyong saklaw ng trabaho dahil bago ka pa lang sa posisyong ito. Maging bukas ang isipan mo sa pag-aaral. Sana ay maging pamilyar ka na sa iyong trabaho ng mabilis. Dahil nagbago na ang iyong posisyon, tataas ang iyong sahod mula 8,000 hanggang 18,000. Kapag natapos mo na ang isang buwang probation mo, magiging 25,000 na ang sahod mo. Simula na ngayon. Ano, hindi mapigil ang sumigaw ni Charlotte,
sinabi mo bang magiging 25,000 na ang sahod ko? Nabibingi na ba ako? Hindi. Nakangiting patuloy ni Lucy Wright, dahil bago ka pa lang, maging matyaga ka sa pag-aaral ng mga bagong bagay, at unti-unting tataas ang iyong sahod. Mabuti ang pakikitungo ni Mr. Noct sa kanyang mga empleyado. Naiintindihan ko. Magsusumikap ako at mag-aaral. Salamat. Kinuyam ni Charlotte ang kanyang kamao bilang pagganyak sa sarili at ngumiti ng malapad. Sa sandaling ito, hindi na niya naramdaman na si Zachary ay isang demonyo o isang unggoy. Sa halip, siya si Zachary ang cute. Nag-aral si Charlotte tungkol sa kanyang trabaho sa buong araw at nakapagpahinga lamang siya ng alas 4 ng hapon. Matapos iyon, dinala siya ni Lucy upang ipasa ang ilang mga dokumento sa silid ng pulong. Habang nasa daan, pinaalalahanan siya ni Lucy, umalis ka na pagkatapos mong ilapag ang mga dokumento at huwag istorbohin ang mga board members habang sila ay nagkikita. Maging maingat sa paggawa ng lahat at huwag gumawa ng ingay. Gayun din, huwag masaktan si Mr. Noct dahil hindi siya maganda ang pakiramdam sa loob ng ilang araw. Kung hindi, lahat sa kumpanya ay magkakaroon ng problema. Naiintindihan. Sumunod si Charlotte sa kanya habang may daladalang mga dokumento sa isa sa kanyang mga kamay. Marahan na kumatok si Lucy sa pinto nang makarating sila. Matapos makakuha ng pahintulot, pumasok siya sa silid kasama si Charlotte. Nagtaka si Charlotte nang buksan ang pinto. Ang silid ay may taas na 6 na metro at may malamig na kulay, kaya't naglalabas ito ng isang nakakatakot at makapangyarihang atmosfera. Nakatayo ang mga board members sa magkabilang panig ng mahabang mesa. Habang karamihan sa kanila ay nasa gitnang edad, 2 sa kanila ang mukhang mas bata. Napansin niyang lahat sila ay may seryosong ekspresyon. Sila ay nagbabasa ng kanilang mga dokumento ng masigasig o nakikipag-usap sa iba sa mababang tinig. Mukhang puno na ang lahat ng upuan maliban sa upuan ng presidente. Wala pa si Zachary. Matapos ay lapag ni Charlotte at Lucy ang mga dokumento sa mesa, agad na ipinamahagi ng ibang executive secretaries ang mga dokumento sa bawat board member. Isang executive secretary ang nag-utos kay Charlotte na linisin ang mga hindi kinakailangang dokumento at basura sa mesa. Pagkatapos noon, inutusan din siyang magpamigay ng mga dokumento. Habang nililinas ni Charlotte ang mesa, isa sa mga board member sa likod niya ang mahina ang boses na nagsabi, kung hindi pa rin natin mahanap ang Chief X, maaaring ipagpaliban ng kumpanya ang paglulunsad ng ating mga bagong tech products. Hindi ba tayo nakikipagtulungan sa pulisya para hanapin ang chip? Wala bang progreso hanggang ngayon? Tanong ng isa pang board member. Nako, malulutas ang problema natin kung may progreso. Isang board member na may uban na buhok ang humagulgol at nagpatuloy, gumagastos tayo ng daan-daang milyon araw-araw para sa paghahanap pero wala pa ring balita pagkatapos ng 7 hanggang 8 araw. Nagulat si Charlotte nang marinig ito. Grabe, ang gastos sa paghahanap ay daan-daang milyon. Ibig sabihin ba nito ay higit sa 1 bilyon na ang nagastos ng kumpanya sa loob ng ilang araw? Mr. Martin, Mr. Dixon, huwag mag-alala. Dahil si Presidente na ang humahawak nito ngayon, sigurado akong mahahanap natin ang chip, ang nakababatang board member ang nagbigay ng kaaliwan sa kanila. Tama, nang i-report ko ang aking trabaho kay Mr. Noct, narinig kong inutusan niya si Ben na imbestigahan ang isang bata. Kaya, sa tingin ko, titingnan niya ito mula sa ibang perspektibo. Isang bata, ano ang ibig sabihin nito? Samantala, sobrang nagulat si Charlotte at hindi na siya makapagpatuloy sa pakikinig. Kung talagang pupunta si Zachary sa bahay ko para hanapin ito, tiyak na mahihirapan ako. Kailangan kong ibalik ang chip ngayon din. Charlotte, napalakas ang gulat ni Charlotte nang marinig ang boses ni Lucy. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, at aksidente niyang nahulog ang isang tasa. Bang! Lahat sa silid ay narinig ang pagkabasag ng tasa. Pasensya na. Nabalisa si Charlotte na yumuko upang linisin ang mga basag na piraso. Samantala, ilang board members ang lumingon at nagkunot ang noo sa kanya na may hindi pagkagusto. Ano ang ginawa mo?
Sigaw ng Senior Executive Secretary na nasa kanyang 50 taon, lumabas ka. Pasensya na, Miss Snyder. Baguhan lang siya. Magbibigay ako ng karagdagang pagsasanay sa kanya. Agarang nagsorry si Lucy at inakay si Charlotte palabas ng silid. Nagbow si Charlotte sa lahat upang humingi ng tawad at nagmadaling sumunod sa kanya. Ngunit biglang bumukas ang pinto nang papalapit na sila rito. Dalawang bodyguard ang pumasok muna upang bigyang daan si Zachary, na nakasuot ng itim na suit. Agad na nabulabog ang lahat sa silid sa kanyang matipunong katawan at makapangyarihang presensya. Nang makita siya ni Charlotte, agad siyang nakaramdam ng pagkakasala at nerbiyos. Mr. Noct, magalang na bumati si Lucy sa kanya at hinila si Charlotte upang tumayo sa tabi. Sa sandaling ito, ang puso ni Charlotte ay walang tigil na tumitibok. Bahagya siyang tumingin pataas upang silipin si Zachary habang nag-iisip kung tiningnan ba niya ang kanyang bahay. Sa kabilang banda, tila malamig na malamig si Zachary at hindi man lang lumingon sa sinuman, kasama na siya. Pumasok siya sa silid at diretsyong naglakad patungo sa upuan ng presidente. Mr. Noct, magalang siyang binati ng mga board members. Bukod dito, ang lahat ng mga tauhan na nakatayo sa magkabilang gilid ng silid ay ibinaba ang kanilang ulo upang yumuko sa kanya. Tumango si Zachary bilang tugon at umupo sa upuan na itim ng Pangulo. Pagkatapos noon, agad na hinawakan ni Lucy ang kamay ni Charlotte at umalis. Gayunpaman, sa sandaling lumabas si Charlotte sa meeting room, narinig niyang sinabi ni Zachary, "All board members, mangyaring makakatiyak. Natukoy ko ang lokasyon ng chip at kukunin ko ito bukas ng umaga." Kahanga-hanga, nagpalakpakan ang mga miyembro ng board at naghiyawan. Agad na naramdaman ni Charlotte ang lamig sa kanyang gulugod. My God, mukhang nahanap na ng mga underlings ni Zachary ang 3 kong anak. Sa ganitong mga kalagayan, mabubunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Damn it! Ano ang dapat kong gawin? Charlotte, anong ginagawa mo? Mahigpit na sumigaw si Lucy sa mahinang boses, bakit parang lagi kang naliligaw habang oras ng opisina? Kung hindi mo naaalala ang iyong sarili, hindi ka maaaring manatili sa opisina ng Pangulo kahit isang araw. I'm sorry. Ako, pumunta ka sa washroom at maghilamos ka. Huminahon ka at tingnan mo ako sa training room. Okay, salamat Miss Wright. Mabilis na pumunta si Charlotte sa banyo. Matapos masiguradong walang tao, inilabas niya itong telepono upang tawagan si Mrs. Berry. Hello, Mrs. Berry. Kumusta ang lahat sa bahay? Ha? Anong ibig mong sabihin? Nataranta si Mrs. Berry. Nagluluto ako ng red bean paste para sa iyong dessert ngayong gabi. Hindi, ang ibig kong sabihin. Nang si Charlotte ay magiging mas tiyak, naisip niya na ang lahat ay maayos sa bahay mula noon si Mrs. Berry ay nasa mood na maghanda ng dessert. Dahil dito, tumigil siya sa pagtatanong tungkol dito at sinabing, sige, alis na ako. Okay, hindi na malaya ni Mrs. Berry na may mali kay Charlotte dahil abala siya sa pagluluto. Dahil ayos lang si Mrs. Berry at hindi siya tinawag ng guro sa kindergarten, naniniwala si Charlotte hindi ito natagpuan ng mga kampa ni Zachary. Gayunpaman, maaari rin silang nasa daan o naghahanda na kumilos. No matter what, she still have time hanggat hindi pa sila dumarating. Hinawakan ni Charlotte ang kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag. Nasa kanya pa rin ang chip sa loob ng black box ng kanyang kamiseta. Ngayon na ang mga miyembro ng board ay nagpupulong at ang mga kawani ay naghihintay sa labas ng silid ng pagpupulong, kailangan niyang kunin ang pagkakataong ibalik ang chip sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magdesisyon, umalis siya sa banyo at palihim na naglakad patungo sa opisina ng presidente. Naging maayos ang lahat gaya ng plano niya sa ngayon. Bagamat nakilala niya ang dalawang kasamahan na naka-duty, at sinulyapan lang siya ng mga ito at hindi na nagsalita pa. Wala pang 1 minuto, nakarating na siya sa opisina ng presidente. Gayunpaman, nang iabot niya ang kanyang kamay at itulak ang pinto, na-trigger ang infrared sensor ng digital door. Ang susunod na sandali, ang maliit na screen ay kailangan ng fingerprint para mabuksan ang pinto.
She cursed herself silently for being so stupid. Paano ako madaling makapasok sa opisina ng Pangulo? Pakilagay ang password. Bigla siyang nakarinig ng voice prompt mula sa sensor. Password. Sa pagnanais na subukan ang kanyang kapalaran, inilagay niya ang numero ng telepono ni Zachary. Beep, beep. Maling password. Nagulat siya sa boses. Damn it. Kung hindi ito ang kanyang numero ng telepono, maaaring ito ang kanyang kaarawan. Nang pag-isipan niya ito, biglang tumunog ang alarm bell ng pinto. Napatalon si Charlotte sa gulat at kinakabahang tumakbo palayo. Sa kasamaang palad, hinarang siya ng 2 bodyguard sa lalong madaling panahon na gusto niyang tumakas. Hihihi. Ang lakas ng tibok ng puso niya habang pinagpapawisan ang buong katawan niya. Nagpakawala siya ng nakakahiyang tawa, umaasang maitago ang kanyang pagkakasala. Well, if I say na napadaan ako at aksidenteng nahawakan ang digital lock, maniniwala ka ba sa akin? Walang emosyong umiling ang 2 bodyguard. Ako talaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa siya makatapos, ang mga bodyguard ay nakarating na at ibinaba ang kanilang mga ulo ng magalang. Miss Wind, pakiusap. Nagulat si Charlotte. May naririnig ba ako? Bakit hindi ako huhulihin ng mga mukhang batong bodyguards na ito, pero tinitreat ako sa halip? Anong nangyayari? Tanong ng isang lalaki sa pamilyar na boses. Sa sumunod na sandali, napagtanto niyang si Ben iyon. Ako, Miss Wind, nasa meeting si Mr. Knock. Lumingali nga si Ben sa paligid para siguraduhin walang tao. Pagkatapos, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, hinahanap mo ba siya? Pumunta ka ngayong gabi. Napagtanto ni Charlotte sa wakas na nakita siya ng lahat bilang kasintahan ni Zachary. Maaari kang humingi ng tulong sa akin ng pribado kung nahaharap ka sa anumang mga problema sa trabaho. Malumanay na paalala ni Ben, ngunit mas mabuting ilihim sa ibang mga kasamahan ang iyong relasyon kay Mr. Knock. Walang namamagitan sa amin. Halo-halong damdamin ang naramdaman ni Charlotte nang mabilis siyang umalis. Damn it! Iniisip ng lahat ng tao sa paligid ni Zachary na girlfriend na niya ako ngayon. Teka, sa tingin ko kahit yung mga dumalo sa auction ay mag-iisip ng pareho. Kung ganoon, ang reputasyon ni Zachary ang nakataya. Kung malantad ang katotohanan na may mga anak ako, magiging siya ay katatawanan ng lahat. At saka, kung alam niyang nawawala ang chip dahil sa akin at sa mga anak ko. Tapos, hindi niya lang gugustuhin na sakalin ako. Baka hiwain pa niya ako at gawing abo. Kakalad ka rin ba ang 3 anak ko dito? Nababalot ng pag-aalala si Charlotte nang pagnilayan niya ito. Dahil nalaman nilang sinubukan niyang pumasok sa opisina, hindi niya magagamit ang parehong diskarte ngayon. Dahil dito, kailangan niyang humanap ng ibang paraan para maibalik ang chip sa kanya. Ngunit paano ko ito gagawin? Hoy, ikaw! Biglang may sumugod kay Charlotte at sumigaw. Biglang tumingin si Charlotte at nagtanong, tinatawag mo ba ako? Oo, ikaw. Halika dito. Kumaway sa kanya ang senior executive secretary na nasa 50s. Lumapit sa kanya si Charlotte na nahihiya. Ang name tag sa kanyang dibdib ay nakasulat. Melody Snyder, Senior Executive, kalihim. Dalhin ang tasa ng kape na ito sa meeting room para kay Mr. Knock. Inabot ni Melody kay Charlotte ang tray na may tasa ng kape. Ako, nagulat si Charlotte. Pagkatapos ng lahat, itinuro sa kanya ni Lucy na ang isang mababang antas na sekretarya na tulad niya ay hindi magagawa ang random na pumasok sa meeting room. Bakit ako inutusan ni Miss Snyder na gawin ang isang mahalagang gawain? Oo, ikaw. Pumasok ka sa kwarto dali, sigaw ni Melody. Okay. Kinuha ni Charlotte ang tasa ng kape at naglakad patungo sa meeting room. Hinila ng isa pang senior secretary ang braso ni Melody at nagtanong, paano mo hahayaan ang isang bagong staff na gawin ito? Nagwawala ngayon si Mr. Knock. Siguradong pagod na akong mabuhay kung papasok ako ngayon. Tinakpan ni Melody ang kanyang dibdib na may takot at sinabing. Sa huling pagkakataon nang magalit si Mr. Knock, nabato niya ang isang tasa at hindi sinasadyang natamaan si Lucy sa ulo. Kinailangan niyang sumailalim sa 7 tahi bilang resulta. Ayokong masira ang anyo ko.
Kung ganoon, itong bagong staff. Nabasag niya ang isang tasa kanina. Ang isang incompetent secretary na tulad niya ay matatanggal sa trabaho maya-maya. Binibigyan siya ng huling pagkakataon na maging produktibo bago umalis sa kumpanya. Medyo nagulat ang senior secretary. Pagdating ni Charlotte sa kanto, tumingin siya sa paligid para tingnan kung walang tao sa paligid niya. Tapos, siya agad na inilabas ang chip sa kanyang shirt at inilagay sa tasa ng kape. Ang oras ay importante, at kailangan kong subukan ito upang ibalik ang chip sa kanya. Kung tutusin, kung gusto niyang imbestigahan ito, hindi niya ako pagdudahan dahil hindi ako nagtimpla ng kape. Pagkatapos magdesisyon, kumatok siya sa pinto at pumasok sa meeting room dala ang tasa ng kape. Ang press conference ng ating bagong paglulunsad ng produkto ay gaganapin sa Biyernes ayon sa nakatakda. Hindi na kailangan para ipagpaliban ito. Pagkatapos gawin ang anunsyo, nagtanong si Zachary, "Any objections?" Mr. Knock, isang nakatatandang board member na may kulay abo na buhok ang nakaupo sa unang hilera sa kanang bahagi ng mesa ng pagpupulong. Mabagal niyang sinabi, "I think we should postpone it until we've retrieved the chip. If we make ang announcement ngayon, malalaman na ng buong mundo ang plano natin. Nakakahiya naman kung tayo ay ipagpaliban ito. Mr. Stark, hindi ka naniniwala sa akin." Nakangiti man ang mga labi ni Zachary nang magsalita, tinitigan niya si Mr. Stark gamit ang kanyang piercing mata. "I wouldn't dare," dahan-dahang sabi ni Mr. Stark na may tila nagmamalasakit na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, siya ay napaka-mapilit sa kanyang opinyon. "Nag-aalok lang ako ng mas ligtas na piraso ng payo." Hindi sumagot si Zachary sa kanya. Bagamat nanatili pa rin ang ngiti niya, mas malamig ang tingin niya. Natahimik ang iba pang miyembro ng board dahil hindi sila naglakas loob na gumawa ng ingay. Samantala, pumasok si Charlotte at inilagay ang tasa ng kape sa kaba kay Zachary. Ibigay ang tasa ng kape kay Mr. Stark. Nang hindi siya tinitigan ni Zachary si Mr. Stark at masiglang sinabi, "Dahil sanay kang uminom ng tsaa, oras na para subukan mo ang ibang uri ng inumin." Okay, ibinigay ni Charlotte ang tasa ng kape kay Mr. Stark. "Aking kabutihan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po." Kabanata 105. Natutuwa akong tanggapin ang mabait na gawa ni Mr. Knock. Nakangiting kinuha ni Mr. Stark ang tasa ng kape at nilagok ito. Napalunok si Charlotte. Gusto niya talagang sabihin sa matanda na hindi niya ito maiinom dahil doon ay isang maliit na tilad sa kape. Gayunpaman, habang ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan, hindi man lang siya umimik. Matapos malagok ni Mr. Stark ang tasa ng kape, bigla niyang naramdaman na may bomb-ara sa kanyang lalamunan. Hindi niya maiwasang magpakawala. Sa sumunod na sandali, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig para pigilan ang kanyang sarili mula sa pagsusuka. Kailangan niyang pigilin ang kanyang suka dahil niregalo sa kanya ni Zachary ang tasa ng kape. Sumandal si Zachary sa leather chair ng presidente sa isang mayabang na poster at tumingin sa kanya amusedly. Para bang handa siyang manood ng magandang palabas. Nais ng iba pang mga shareholder na tulungan siya dahil hindi maganda ang hitsura niya. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas magsalita bago magsalita si Zachary. "Ikaw, hindi mo kailangang pigilin ang iyong suka." Sa kabilang banda, si Charlotte lang ang naglakas loob na sabihin ito at kinakabahan na kumuha ng basurahan. "Samuka ka na lang dito." Sa oras na ito, lahat ng tao sa loob ng silid ay nabigla. Sino ang nag-recruit sa mabagal at mapurol na sekretarya na ito? Paano makakagawa ang isang kasing tanga niya sa level 68? Naningkit ang mga mata ni Zachary at namumuo ang galit sa kanyang mga ugat. Nasisiraan na ba ako ng bait noong nagpasya akong e-promote siya? Bakit ko dinala ang tangang wench sa level 68 at iniirita ang sarili ko? Blurg, walang tigil na samuka si Mr. Stark para mailuwa ang lahat ng kapeng nalagok niya. Sa sandaling ito, ang mukha ni Zachary ay naging mas malungkot, na parabang ang maitim na ulap ay nagbabadya sa harap ng bagyo.
Samantala, pinagpawisan ang lahat sa takot, habang ang ilan sa kanila ay nagsimulang magpunas ng kanilang pawis gamit ang kanilang mga panyo. Saglit nilang sinulyapan si Zachary at inilipat ang tingin sa nakakaawang si Mr. Stirk. Tama, isuka mo na lang lahat. Hinawakan ni Charlotte ang basurahan sa isang kamay at tinapik ang kanyang likod sa kabilang kamay, na umaasang masusuka siya at lumabas ang chip. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naisuka lamang ni Mr. Stirk ang kape ngunit hindi ang chip. Charlotte, anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, nagkataong pumasok si Melody sa silid ng pagpupulong at nasaksihan ito. Sinigawan siya nito sa mahinang boses, umalis ka na rito. Ako, lumabas ka. Noong una ay may gustong sabihin si Charlotte, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang umalis matapos siyang barilin ni Lucy ng tingin nito. Makalipas ang ilang hakbang ay bigla na lang siyang nakarinig ng kalabog sa kanyang likuran. Sa susunod na sandali, marami sa kanila ang sumigaw, Diyos ko, Mr. Stirk. Lumingon siya at nakitang bumagsak sa lupa si Mr. Stirk. Ang kanyang mga kamay ay naging purple, at nanlaki ang mga mata, at nakalabas ang dila. Kamukhang kamukha niya si Fifi nang lunukan nito ang chip. My goodness, ang chip ay dapat na nakabara sa kanyang lalamunan ngayon. Agad niyang pinagsisihan ang kanyang desisyon at hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa kanya. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng ambulansya ngayon. Naging magulo ang meeting room nang wala sa oras. Bagamat medyo nag-aalala si Zachary, mahina pa rin niyang sinabi, hilingin mo si Reyna na pumunta rito. Yes sir. Paano ito nangyari? Natakot ang mga miyembro ng board. Mr. Noct, kahit nakasing tigas ng ulo ni Mr. Stirk, hindi mo ito magagawa sa kanya. Sabi ng isang nakatatandang board member na nanginginig na boses. Lahat tayo ay matatanda na nakipaglaban kasama ang iyong lolo sa loob ng maraming dekada at tumulong sa pag-unlad ng pamilya Noct sa buong buhay namin. Paano mo siya lasunin dahil lang nasa loob siya ng hindi pagkakasundo sa inyo? Talaga, Mr. Noct, hindi mo maaaring fretuhin si Mr. Stirk ng ganito. Sobra na ito. Isa pang dalawang elder board. Pinaulanan siya ng mga miyembro ng isang nag-aakusa na sulyap na may kasamang luha. Alam namin na ikaw ay walang awa sa lahat ng bagay, ngunit paano mo ito magagawa sa mga tao sa sarili mong kumpanya? Kailangan kong tawagan ang matandang Mr. Noct. Ang isang nakatatandang miyembro ng board ay emosyonal at gustong gumawa ng tawag sa telepono. Samantala, lalong nakaramdam ng galit si Zachary. Ano ang nasa isip nila? Isang tasa lang ang niregalo kong kape kay Mr. Stirk, pero pinaghihinalaan nila akong nilason siya. Sino ang gumawa ng kape? Sigaw ni Zachary. Siya iyon. Nagtimpla siya ng kape. Agad na tinuro ni Melody si Charlotte. Ako. Nang magpapaliwanag na si Charlotte, nagsimulang iikot ni Mr. Stirk ang kanyang mga mata at bumubula ang bibig. Isinasaalang-alang na ang oras ay mahalaga, agad siyang sumugod sa kanya upang iligtas siya. Anong ginagawa mo? Lumayas ka. Gusto siyang itulak ni Melody pero pinigilan siya ni Lucy. Mabilis na ikinalat ni Charlotte ang mga braso ni Mr. Stirk at kinurot ang kanyang baba. Sa susunod na sandali, inilagay niya ang kanyang payat na mga daliri sa kanyang bibig upang mailabas ang chip. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ang mga matatandang miyembro ng board ay natakot hanggang sa mamatay. Hilahin mo siya palayo sa kanya. Napatingin agad ang mga bodyguard kay Zachary, at naghihintay ng kanyang order. Hayaan mo siyang subukan. Sinamaan siya ng tingin ni Zachary. Magtiis ka saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, naabot niya ang chip gamit ang kanyang daliri. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na kunin ito sa kanyang daliri, nag-aalala na mapunit niya ang kanyang lalamunan. Samantala, nagpupumiglas siya at walang tigil na itinulak ang mga taong nakapaligid sa kanya dahil labis ang kanyang pakiramdam na hindi komportable. Dahil dito, aksidente niyang natamaan ang nasugatang balikat ni Charlotte. Kinagat niya ang kanyang mga labi, at pinilit niyang tiisin ang sakit at patuloy na dinampot ang chip.
Biglang, malakas na hinampas ni Mr. Stark ang nasugatang balikat ni Charlotte gamit ang kanyang gumagalaw na braso. Dahil ito ay medyo masakit, nanginginig ang kamay niya ngunit hindi inaasahang naitulak ang chip pababa sa lalamunan. Saglit na samuka si Mr. Stark ngunit mabilis ding kumalma. Napabuga siya ng hangin ngunit tila hindi naman hindi komportable tulad ng dati. At saka, unti-unting naging normal ang kanyang mga mata at mukha. Mr. Stark, okay ka lang ba? Dalawang nakatatandang miyembro ng board ang emosyonal na lumapit sa kanya. Mas maganda, hinihingal pa si Mr. Stark ng mahinang nagpatuloy, ngayon lang, may something na nakabara sa aking lalamunan, at muntik na akong mas-suffocate. Sa kabutihang palad, ang babaeng ito, niligtas ako. Tinuro niya si Charlotte at nagpatuloy, salamat. Bahala ka, pilit nang umiti si Charlotte. Mr. Stark, ano ang nararamdaman mo ngayon? Hindi komportable ngayon ang bahagi ng iyong katawan. Dahil hindi sinasadyang nalunok ni Mr. Stark ang chip, alam niyang kapareho niya ang magiging kapalaran ni Fifi sa malapit. Sa kabilang banda, tila may halong emosyon si Zachary nang tumingin ito sa kanya. Hindi, mas maganda ang pakiramdam ko ngayon. Umiling si Mr. Stark. Bakit may kung ano sa tasa ng kape? Ano iyon? Tanong ng isang board member. Lahat ng mga miyembro ng board, iimbestigahan ko ng maigi ang bagay na ito at ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Si Zachary ay inihayag, Ben, harangan ng kumpanya ngayon, tingnan ang video ng pagsubaybay, at bigyan mo ako ng sagot sa 1 oras. Oo, sir. Agad na lumabas ng kwarto si Ben para isagawa ang kanyang utos. Ito ay mukhang hindi maganda. Ni-record ba ng surveillance camera ang sandali nang ilagay ko ang chip sa tasa ng kape? Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Reyna sa silid kasama ang iba pang mga medikal na tauhan. Sa pahintulot ni Zachary, tiningnan niya si Mr. Stark at iniulat, malamang ay isang matulis na bagay ang nakabara sa lalamunan ni Mr. Stark nang uminom siya ng kape. Gayunpaman, dahil nilunok niya ang bagay, kami ay maaari lamang matiyak kung ano talaga ito pagkatapos sumailalim sa pagsusuri sa X-ray. Dalhin si Mr. Stark sa ospital para sa pagsusuri at paggamot sa X-ray, utos ni Zachary. Oo, sir. Tumango si Reyna. Nagdala ng wheelchair ang mga medical personnel at tinulungan siyang umupo dito. Dahil nag-aalala ang dalawang nakatatandang board member sa kanya, gusto nilang sundan siya sa ospital. Bago lumabas ng meeting room, tumalikod si Mr. Stark at sinabi kay Zachary, Mr. Knock, this lady. Tinuro niya si Charlotte at nakiusap, she's my savior. Please don't give her a hard time. Sigurado ka. Malamig na umawang ang labi ni Zachary. Gayunpaman, kinilig si Charlotte dahil pakiramdam niya ay nakakatakot ang ngiti nito. Makalipas ang 1 oras, pina-play ni Ben ang surveillance video sa computer sa meeting room at inihayag, nalaman na namin. Si Melody Snyder ang gumawa ng kape. Gayunpaman, nag-aalala na papagalitan siya dahil bad mood si Mr. Knock, kaya inutusan niya si Charlotte na dalhin ang cup ng kape sa kwarto. Ano ang nasa tasa ng kape? Tanong ng board members. Tungkol sa tanong na ito. Ito ang Chip X na nawala sa atin. Inangat ni Zachary ang X-ray film ni Mr. Stark na ibinigay sa kanya ni Reyna at inihayag. Tulad ng sinabi ko kanina, babalik ang Chip X ngayon. Ano? Nalaglag ang panga ng lahat ng matapos si Zachary. What the hell? Sa ospital, hinikayat ng isang nurse si Mr. Stark na inumin ang mga laxative. Mr. Stark, mangyaring gawin ang sinasabi ko. Inumin mo ito, at ang bagay ay maipapasa sa iyong dumi sa lalong madaling panahon. Sa opisina ng punong guro sa Apple Kindergarten. Mr. Knock, nandito ka na naman ba dahil sa mga bata? Natakot si Principal Ruby nang makita niya ang mga lalaking naka-black suit. Hihilingin ko sa guro na dalhin sila. Hindi na kailangan, putol ni Bruce. Ang mga bata ay inosente. Ano ang malalaman nila? Kahit na may problema ng mga magulang yan. Ibig mong sabihin, gusto ko ang impormasyon sa mga magulang ng mga bata. Naiintindihan, bigyan mo ako ng 1 sandali. Sa opisina ng Pangulo ng Divine Corporation. Umupo si Zachary sa isang itim na leather na upuan,
at nakatingin kay Charlotte na may matalim na tingin. Be honest, ang iba dyan ay walang awa. Hindi naglakas loob na magsalita si Charlotte at nanatiling nakayuko. Lumalakas ang tibok ng puso niya habang sinusubukan niyang maglabas ng ideya sa utak niya. Anong gagawin ko? Ano ba talaga ang gagawin ko? Ako ang nag-serve ng kape na nakabulol kay Mr. Stirk, at ako yung nagpasuka rin sa kanya. Sa kaunting pag-iisip, madaling malaman ng sinuman na si Charlotte ang naglagay ng chip doon sa unang lugar. Kahit walang patunay, halata pa rin na alam niyang nasa kape ang chip. Paano ko ito ipapaliwanag? She could just make up and lie her way out of it, pero alam na ni Zachary na si Jamie ay aksidenteng umalis kasama ang chip. Paano ko ipapaliwanag ang relasyon namin ni Jamie? Tahimik pa rin ang kanyang telepono sa sandaling iyon, ibig sabihin ay maayos ang lahat sa kindergarten. O tumigil sila dahil natagpuan ang chip. Magsalita, bulalas ni Zachary. Tumalon si Charlotte, at dahan daw ang itinaas ang ulo para tingnan siya. Ang kanyang mamamatay tao na layunin ay nanaig sa kanya bilang. Pakiramdam niya ay nanghina ang kanyang mga tuhod at lahat ng bagay sa kanyang ulo ay gamulo. Nawalan siya ng kakayahang mag-isip ng maayos. So hindi ka magsasalita. Nawawalan na ng pasensya si Zachary. Ibigay siya sa pulisya at edemanda siya para sa pagnanakaw, utos niya kay Ben. Naiintindihan. Agad namang lumapit si Ben kay Charlotte. Hindi ko ginawa. Wala akong ninakaw. Sabi niya bigla. Sabihin mo sa akin kung gayon, bakit ang chip sa kape? Tinapik ni Zachary ang chip, ang kanyang mga kilay ay umunat. Nagsasawa na talaga ako dito, kaya may 1 minuto ka. Ako, si Charlotte ay nasa lahat ng dako sa sandaling ito, hindi may ayos ang kanyang mga iniisip sa isang simpleng pangungusap. 10 segundo na lang. Bumilis ang pagtap na nagpapahiwatig ng pagkainip ni Zachary. 10, 9, 8, 7. Anong gagawin ko? Habang nagkakagulo ang iniisip ni Charlotte, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay mula sa Apple Kindergarten. Ay hindi, nasa kindergarten ang mga tauhan niya. Lalo siyang kinabahan, ngunit isang ideya ang agad na pumasok. Nauuna ang mga bata. 3, 2, 1. Kinuha ko ito sa isang lugar. Napabulala si Charlotte sa pagbilang ng 1. Tumigil ang pagtapik. Ikaw, kinuha mo. Nagtaas ng kilay si Zachary. Oo, napalunok siya, maingat na ginawa ang kasinungalingan sa kanyang ulo. Nagkasakit ang aking alaga kaya dinala ko ito sa veterinaryo. Nakita ko ang chip mula sa isang tumpok ng tae doon. May S na nakamarka dito at naalala ko na ang kumpanya ay may nawawala rin. I assumed na ikaw yun hinahanap ng mga tao, ngunit hindi ako sigurado. Naisip ko na kung ibinalik ko ito ng harapan, mamarkahan ako ang magnanakaw. Kaya't naisip ko na ang pagpasok nito ay ang tanging pagpipilian. Nagkataon, pinadalhan ako ng kape at nagpasya akong ilagay ito sa kape dahil tiyak na mahahanap mo ito. Pero, natapos ni Charlotte ang lahat ng gusto niyang sabihin sa isang hininga. Ito ang nangyari, I swear. Tahimik na nakatayo si Zachary sa harapan ni Charlotte, tinitigan siya ng malamig na tingin. Hindi pa rin siya mapakali, kaya hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya ni magbitaw ng isa pang salita. Sa isip niya, pinagdadaanan niya lahat ng sinabi niya ngayon. Ito ay isang masinsinang kwento at hindi ko ginawa na may nawawala, tama. Mr. Knock, tahimik na putol ni Ben. Ang chip ay, sa katunayan, nilamon ng loro ng bata. At ginawa nilang sabihin na ang loro ay ipinadala sa isang pagamutan ng hayop. Marahil si Miss Wind at ang bata ay bumisita sa parehong veterinaryo, at natagpuan ito matapos itong ilabas ng loro sa mga sistema nito. Masyadong nagkataon lang, no? Tanong ni Zachary. Agad na ibinaba ni Ben ang ulo at tahimik na umatras. Ang gulo ng isip ni Charlotte ngayon. Anong gagawin ko? Kung talagang iniimbestigahan nila ang mga bata, mahahanap nila na kasama ako. Akalain ba nila ako ang may pagkana ng lahat ng ito? Miss Charlotte Wind, pinisil-pisil ni Zachary ang kanyang baba habang dinadala ang kanyang ulo. Tiningnan niya siya sa mata, kung nagsisinungaling ka sa akin, patay ka.
I didn't. Napabuntong hininga si Charlotte, parang bumibilis ang tibok ng puso niya sa gulat. Siya ay pinilit ang sarili na manatiling kalmado, at sinalubong ang kanyang tingin at sumagot ng buong katapatan, hindi talaga ako nagsisinungaling sa iyo. Tumigil sandali si Charlotte, at nagreklamo. Kung alam kong mangyayari ito, diretso na lang sana ako sayo. You're always so unpredictable and moody. Natakot ako na baka pagdudahan mo ang aking intensyon, kaya't naisip ko ang planong ito. Logically, ako ay natagpuan ng iyong chip at ibinalik ito sa iyo. Iniligtas ko pa ang buhay ni Mr. Stirk. Dapat ginagantihan mo ako ng tama ngayon. Ngunit sa halip, inakusahan mo ako ng pagnanakaw at pinagbantaan na ipapakulong ako. Paano pa ako sinisisi sa lahat ng ito? Habang binibigkas niya ang mga huling salitang iyon, pinilit ni Charlotte na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, na nagkukunwaring inosente. Nanginginig ang mga labi niya na parang natatakot. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay kumikinang habang ang kanyang mukha ay namumula ng maliwanag na rosas mula sa mga akusasyon. Nangunot ang noo ni Zachary ng lamambot ang puso niya. Matagal niyang hinaplos ang labi ni Charlotte gamit ang kanyang hinlalaki bago siya binitawan. Umalis. Kumibot ang labi niya habang pinupunasan ang mga luha bago naglakad palayo. Sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya. Salamat sa Diyos. Pagdating niya sa pinto, narinig niyang nag-utos si Zachary. Makipag-ugnayan kay Bruce. Ipaalam sa kanya na nabawi na natin ang chip, at hindi na kailangan pang hanapin ang mga magulang. Opo, sir. Agad na kinuha ni Ben ang kanyang phone. Sa kindergarten, hawak ni Miss Langman ang impormasyon ng magulang sa kanyang kamay at ibibigay na sana ito papunta kay Bruce nang tumunog ang telepono. Kinuha ni Bruce ang telepono habang inabot ang mga papeles. Nabawi ang chip. Hindi na kailangan na hanapin mo pa ang mga magulang. Bumalik ka na, boses iyon ni Ben. Sige, babalik ako kaagad. Binawi ni Bruce ang kanyang kamay at ini-end ang tawag. Salamat, Miss Langman. Napatingin siya sa principal. Nabawi na ang aming ninakaw na bagay. Hindi na kailangan ng impormasyon. Salamat sa iyong oras at tulungan akong humingi ng tawad sa mga bata. Paalam. Iyan ay magandang malaman. Paalam kung gayon. Bago pa magsalita ang principal, matagal nang wala si Bruce. Salamat at natagpuan ito. Nakahinga ng maluwag ang punong guro nang ipasok niya ang mga papel na hawak niya sa isang shredder. Sa kabilang banda, pumunta si Charlotte sa washroom at tinawagan si Lexi. Hello, Miss Cheney. Ikaw ba ngayon lang ako hinahanap? May nangyari ba sa mga bata? Walang nangyari, don't worry. Ayos naman ang mga bata, sagot ni Lexi. Dumating lang si Miss Langman para kunin ang impormasyon ng magulang ng mga bata, kaya naisip kong dapat kong ipaalam sa iyo. Ha? Bakit niya gusto ang impormasyon ko? Natigilan si Charlotte. Mukhang bumalik ang mga tao mula sa Divine Corporation para dito, ngunit sinabi ni Miss Langman na kapag kinuha niya ang mga papeles, sinabi nila sa kanya na nakita na nila ang kailangan nila at umalis na sila. Kinuha ba nila ang mga papel? Hindi. Umalis daw sila nang hindi man lang tumitingin dito. Okay, maraming salamat. Dahil ang chip ay nakuhang muli, ang kasinungalingan ni Charlotte ay naging ganap na nawala. Parang may natanggal na malaking bigat sa balikat niya. Ano ang kailangan niyang gawin sa susunod, ay upang putulin ang lahat ng relasyon kay Zachary at itigil ang kanyang pagtugis. Sa ganoong paraan, kahit na ibunyag ang pagkakakilanlan ng mga bata, hindi ito bagay sa kanya. Nang makita niya si Zachary na naglalakad kasama ang kanyang mga tauhan, dali-daling kinuha ni Charlotte ang kanyang telepono at tumawag sa kay escort in debt. Gusto niyang ipakita ang relasyon niya kay Zachary at galitin ito. Habang tinatawagan niya ang numero, may tumunog na telepono sa direksyon ni Zachary. Natigilan si Charlotte, at nalilitong tumingin sa kanya. Ito ba ay isang pagkakataon? Si Zachary ay nagpatuloy sa kanyang poker face at tahimik na tinapos ang tawag gamit ang kanyang kamay sa bulsa. Gayunpaman, talagang nagpapanik siya sa loob. Bakit niya tinatawagan ang numerong iyon sa harap ko? Siya ba ay pinaghihinalaan ng isang bagay? Hello, si Ben, na alam ang nangyayari, ay mabilis na sumagot at kinuha ang kanyang telepono.
Ano ito? Oo, ang chip ay nakuha na muli, patuloy ni Ben. Sa sandaling ito, narinig ni Charlotte ang kanyang tawag na natapos na, ngunit si Ben ay nasa telepono pa rin at ito ay inalis ang ilan sa kanyang mga hinala. Parang nagkataon lang, pero bakit kapareho ng ringtone ni Ben ang kay Escort in Death? Sila ba ang parehong tao? Itinuon ni Charlotte ang kanyang tingin kay Ben at gumawa ng paghahambing sa pag-iisip, at agad itong ibinasura pagkatapos. Mas maikli si Ben at ang kanilang build ay ganap na naiiba. Siguradong hindi siya iyon. Gayunpaman, inilipat niya ang kanyang tingin kay Zachary at tumugma ito sa kanyang imahe ng Escort in Death. Lahat ng kanilang mga tampok ay magkatulad. Papasok na si Zachary sa elevator sa puntong ito kasama ang dalawa niyang tauhan. Nagpa siya si Charlotte na i-redial ang numero. This time, lumapit pa siya sa elevator para tingnan kung kaya niya makarinig ng kahit ano. Kung magring muli, siguradong hinala si Zachary. Sa elevator, nang patayin ni Zachary ang ringtone para sa kanyang telepono, may isang tawag na pumasok. Hindi niya ito agad kinuha. Kung tutuusin ay naghintay pa siya ng ilang antas na bumaba ang elevator bago niya sinagot ang tawag. Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo ako sinundo ngayon? Walang narinig na tugtog si Charlotte mula sa elevator at naisip niyang nag-o-overthink na naman siya. Anong nangyayari? Alam ni Zachary na naghihinala siya ngayon. Di ba may deal tayo? You're acting as my boyfriend, right? Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Zachary. Sunduin mo ako pagkatapos ng trabaho, huminto si Charlotte. Ikuha mo rin ako ng isang bouquet ng rosas. Babayaran ko ito. Siguradong may mangyayari kung tumanggi siya. Paano kung atakihin ako ng boss mo? Sinasadyang tanong ni Zachary. Hindi niya gagawin. Edukadong tao ang amo ko, hindi siya magpapaikot-ikot sa pag-atake ng mga tao nang walang dahilan, si Charlotte ay sumagot. I want you here para makita niyang may boyfriend ako. For someone as prideful as him, siyang siguradong mapapasuko mo siya. Sige, pupunta ako dyan pagkatapos ng trabaho, ipadala sa akin ang lokasyon. Agad-agad, pagkababa niya ng tawag, excited si Charlotte. Pumayag talaga siya. Ibig sabihin hindi talaga siya si Zachary Knock. O baka naman, si Zachary ang nagtatangkang itapon ako. Sa isip niya, walang mapapatunayan kung hindi magkaharap si Zachary at ang escort. Mr. Knock, mukhang naaawa si Miss Wynn sa iyo, mahinang paalala ni Ben. Pupunta si Chris sa H-City, tama ba? Out of the blue na tanong ni Zachary. Hilingin mo siyang puntahan ako. Oo, kinuha ni Ben ang kanyang telepono, ngunit nag-aalala. Halos magkamukha kayo ni Mr. Chris. Hindi magiging problema ang pagpapanggap sa iyo, ngunit alam mo, siya ay isang uri ng isang playboy. Paano kung hindi siya maglalakas loob? Nagtaas ng kilay si Zachary. Naiintindihan. Kabanata 110. Sa tanghalian, iniisip pa rin ni Charlotte kung si Zachary at Escort in Death ba talaga ay parehong tao. Kung siya nga, bakit niya ginagawa ang ganitong roleplay sa akin? Nangako pa siya na susunduin niya ako. Hindi ba ilantad lang ang sarili niya? Ngunit kung hindi siya, bakit magkatulad ang hitsura? Magkapareho ang hangganan. Habang malalim ang iniisip niya, isang malambing na boses ang biglang bumulaga sa kanya. Nabalitaan ko na lumipat ka na sa level 68, Charlotte. Congratulations! Salamat! Tumangala si Charlotte. Si Yolanda iyon. Naalala ni Charlotte ang insidente kung saan inatake siya ni Wesley. Kahit na wala siyang mahanap, may naramdaman pa rin talagang masama kay Yolanda. Medyo matagal na rin simula noong nangyari ito kaya hindi na maalala ni Charlotte ang mga detalye, ngunit nakita niya si Yolanda at napapagod pa rin siya. Pasensya na talaga sa huling pagkakataon. Umupo si Yolanda sa tapat ni Charlotte at bitbit ang tray ng pagkain niya at sinabing kasama ng isang tono ng paumanhin. Nang inatake ka ni Mr. Hall, gusto ko talagang sumugod para iligtas ka, ngunit natigilan ako sa takot. Napaka-inutil ko. Don't say that. It's okay, pang-aaliw ni Charlotte. Basta patawarin mo ako. We're still friends, right? Tanong ni Yolanda. Oo naman.
Tumango si Charlotte bilang tugon. Mula sa isang layunin na pananaw, si Yolanda ay ganap na nasa malinaw. Ang lahat ng mayroon si Charlotte ay isang gut feeling, at ayaw niyang lagyan ng label si Yolanda na walang basehan na mga akusasyon. Magaling, napangiti si Yolanda. Nakakuha ako ng 2 tasa ng fruit juice. Kumuha ng isa, inabot niya ang tasa kay Charlotte, at naglagay pa ng straw para sa kanya. Salamat. Nakita ni Charlotte na may tasa rin si Yolanda kaya hindi niya ito masyadong inisip. Humigop siya ng ilang higop at nagpatuloy sa kanyang pagkain, at hindi napansin ang pagkislap ng paghamak mula sa titig ni Yolanda. Sa buong hapon, abala si Charlotte sa trabaho. Pagkatapos ng nangyari kay Mr. Stirk, natanggal sa trabaho si Melody. Pinalitan siya ni Lucy bilang bagong executive secretary, kaya kailangan nilang ipamahagi muli ang workload sa hapon. Masigasig na pinag-aaralan ni Charlotte ang lahat ng kanyang makakaya upang masanay sa kanyang trabaho sa lalong madaling panahon hanggat maaari. Sa isang kisap mata, oras na para makaalis sa trabaho kaya inayos niya ang kanyang mga gamit at naghanda. For some reason, nakaramdam ng init at uhaw si Charlotte buong hapon kaya uminom siya ng maraming tubig. Siya ay patuloy na pumunta sa pantry para sa higit pa. Sa elevator, pumasok ang ilang dating kasamahan nang huminto ito sa 13 palapag. Lahat sila binati si Charlotte sa kanyang pagka-promote sa level 68. Nakangiti siyang nagpasalamat sa kanila. Walang sinuman maliban kay Yolanda ang tumingin sa kanyang mga mata noong siya ay ibinaba sa Departamento ng Seguridad. Ngayon bigla na lang tayong magkaibigan. Paano na maging makatotohanan? Habang nasa isip niya, biglang tumunog ang phone ni Charlotte at agad niya itong kinuha. Hi, ay nandito ka. Nasa kanto lang ako, nasa elevator ako ngayon. Gusto ni Charlotte na ipakita ang kanyang relasyon sa mga kasamahang naruroon, kaya gumamit siya ng cute na boses. Mag-ingat ka habang nagmamaneho, okay. Pupunta ako dyan. Okay. Matapos ang tawag sa telepono ay agad siyang pinalibutan ng mga kasamahang babae. Charlotte, sino yan? Boyfriend. Yeah, he's coming to pick me up, nahihiyang sabi ni Charlotte. Nako, kung ganoon ay tiyak na kailangan nating tingnan. Sa iyong hitsura, tiyak na mayaman ang lalaki at gwapo. Nagsimulang magtsismisan ang mga babae. Tumingin ng malalim si Yolanda kay Charlotte sa sulok. Charlotte, kailan ka pa nagka-boyfriend? Tanong niya bigla. Medyo kanina, masayang sagot ni Charlotte. Dapat mong fretuhin ang lahat kung gayon. Sumang-ayon ka. Pang-aasar ni Yolanda. Oo, dapat. Ang ilan sa kanila ay sumigaw. Noong huli, nakuha ng kasintahan ni Sydney ang lahat ng masarap na pagkain. Nakuha din ng boyfriend ko ang lahat ng tsokolate. Hahaha, Charlotte, walang kang takas dito.